Eh, ito, pakinggan natin to. Ang dami. Sige, pucha, gusto niyong palabasin. Magnanakaw si Inday Sara. O, pasok. Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund. Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. Siguro dagdagan ko Wala naman pala eh. na lang din noon, ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan. No? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant? Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung, wala po namang requirement yung circular as to the, pwede pa ulit po ng tanong, sorry. Well, yung Pucha, ganyan katanga yan. Sumasagot na, hindi pa pala alam yung tanong. May tinanong sa kanya ito si JBRs ito. Papaano mapoproteksyonan yung mga informant. Sumasagot siya. Na-realize niya, hindi niya pala alam yung tanong. Bobo pala to eh. Rachel, salamat sa'yo Rachel ha. Sagot ka ng sagot, di mo alam yung tanong. Walang hiya ka? Hindi, kasi parang alam naman natin, no, dahil, lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias, no, nabanggit nyo rin kanina. Alam mo, naubos ang oras ng korte, kakapaulit niya ng tanong. 2 minutes lang ang time ng mga senador. 2 minutes. Ang haba ng tanong ng senador, tapos pakiulit po. Wala na yung 2 minutes yung senador. Kada nagsasalita yung senador, umaandar yung orasan eh. Wala na, hindi na siya nakasagot kasi pinaulit niya yung tanong. Bugok pala to eh. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe, Jane Doe, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na binambibilit, reward for information na siyempre pinoproteksyon din natin yung mga... Alam mo, kaya hindi niya naiintindihan. May script sila eh. Pangalawa, iniisip niya maigi kung paano niya ipoposisyon yung mga power words. Ayon po sa memorandum circular, hindi po sila nag-comply. Failure to liquidate. Non-compliant po. Wala po silang mali po yung mga date. Paulit-ulit lang, yun yung sinasabi niya. Pag yun, naalala niya. Pero pag tinanong mo siya, sabi ko nga sa'yo, si Kapuna na yung nagtatanong sa kanya, scripted na yun, pinapaulit niya pa rin. Ito, ganyan din. Nangyari rito. Ngayon, humaba na. Si JB, imbis na yung unang tanong niya, nasagot na, may susunod na tanong siya, wala na. Hindi niya na may tanong. Bakit? Naubos na yung oras, kakaulit. Pinoproteksyon ng mga agencies, yung identity, no, ng mga informants. Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular. So tanggap yun. Halimbawa, nakita niyong medyo parang yung mga pangalan mukhang alias lang, ay tinatanggap dahil pag-intelligence gathering. Alam nyo dyan, sirang-sira sila eh. Kasi since 2024, Mary Grace Piatos, nakita nyo yung mga post ng mga vlogger nila, Mary Grace Piatos, panay paandalan nila sa Congress, Mary Grace Piatos. According pala sa COA, hindi naman pala bawal yun. Ayon sa COA mismo, hindi naman pala bawal yun. Sinasabi ng mga intelligence operatives, hindi pala bawal yun. Bakit pinipilit nila yung Mary Grace Piatos? Lumabas, Mary Grace Piatos 77,000 lang naman pala yung kinuha nun. Ang inang yan, ang tagal-tagal nyo, ngayon mag-Mary Grace Piatos pa kayo ulit ngayon. Mary Grace Piatos? Sabi nung COA, may bawal ba sa paggamit ng mga alias? Wala po. Anong problema kay Mary Grace Piatos? Tanginin yung mga tanga talaga kayo. Lang po dun sa document submitted to us. So, kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yun, hindi po namin malalaman, Your Honor. Tapos meron ding dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential fund. May coordination with law enforcement agencies, tama po ba? Yes po, based on the joint circular po, Your Honor. So, doon po, tanong ko lang po. Ngayon, di ba? Ngayon, eto. Ipapatawag ngayon dyan. Ipapakita nila yung resibo. Mary Grace Piatos. Sino to? Intel Operative. Ilabas nyo to. Hindi pwede. Bawal po yun. Hindi namin ilalabas yan kahit anong mangyari.
Putsang ina nyo, kung ano man ang gawin nyo rito, bahala kayo, pero hindi namin ipagkakanuno yung mga asset namin. O paano pag ganun? Ano na mangyayari? Impeach si Inday Sara dahil doon? Eh sinabi pala ng COA na hindi nila trabaho yun. Na alamin kung sino yun. Meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, AFP, PIDEA at iba pa, NBI na ginawa ang halimbawa OVP in this case sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs. Based on the documents submitted po sa ICPA, wala po, Your Honor. Dahil sinasabi ng joint circular, kung hindi ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Yes po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination? Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng yung audit, Mr. Attorney Wamilo, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that. Wala. Pag tinanong mo sila diretsa, nagnakaw ba si Inday Sara? Wala pong ganun. Wala pa po kami doon. We are still in the process of finding out whether ninakaw niya yung pera or hindi. So, fishing expedition yan. Why? Wala kayong ebidensya na ninakaw niya yung pera. Meron kayong mga statement na hindi sila compliant, failure to comply, kulang yung dokumento, as if parang pinalalabas nila, in thoughts, pinalalabas nila na ninakaw ni Inday yung pera. Yun din ang sinasabi ng prosecution, ang kapal ng mukha. Pero pag tinanong mo yung COA, nagnakaw ba si Inday Sara? Wala pong ganong findings. Wala pong ganong findings. Wala pong nagnakaw. Wala pa po kami doon. Bakit putsang inang yan? May ebidensya po ba kayo na ninakaw ni Inday Sara yung pera? Wala pa po kami doon so anong ginagawa natin dito? Nagpo-propaganda tayo? Hindi pala ninakaw ni Inday Sara yung pera. Wala pala kayong pruweba na ninakaw niya yung pera. Ba't may impeachment tayo ngayon? Kasi i-impeach mo yung isang impeachable officer kung nagnakaw siya ng pera. Wala siya ninakaw na pera According mismo dito sa COA, wala po. Nagnakaw ba? Kinuha ba niya yung pera? Hindi po. Bakit siya ang ini-impeach natin? Kasi po, head of the agency po siya, hindi pa po na ililiquidate ng maayos yung pera. So, meron pong presumption na mali po yung kanilang paggamit ng pera, kaya po pinababalik namin sa kanila, restitution. So, hindi po siya final na sinasabi natin na magnanakaw si Inday. Hindi. Ba't sinasabi ng prosecution magnanakaw? Chris V. USA, di ba? Ba't sinasabi nila magnanakaw? Sabi ng COA, hindi naman pala magnanakaw. Wala palang pureba, ebidensya na nagnakaw si Inday Sara. Paano na yan? Ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund. Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. Sa record, for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakaroon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pundong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, sibil o kriminal? Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the, accountable person din po si head of the agency, Your Honor. Accountable person din po. So, ibig sabihin, yung or, lumabas na ngayon sa bibig niya. Kasi nakalagay sa memorandum circular the head of the agency or. So, ibig sabihin, accountable officer din po siya. Hindi naman tinatanggal yun Pero accountable officer din yung disbursement officer. Accountable official yung disbursement officer. Bakit yung disbursement officer hindi natin kinakasuhan?
Kasi nga, hindi pa naman tapos. Hindi mo pa naman makakasuhan yung disbursement officer kasi nga, wala pa naman tayong pruweba na ninakaw talaga nila yung pera. Paano mo kakasuhan? Tapos na ang boxing. So dito pa lang, wala na. Sa article na ito, wala na. O doon na tayo sa salin. Tingnan na natin yung salin, doon na tayo dumiretso. So dito sa sa Mayor Grace Piatos confidential funds, wala. Even itong itong COA nagsasabi, walang proof na ninakaw ni Inday Sara. They are still asking for yung mga requirements na mga kulang, hindi pa po tapos, ongoing pa. So klaro tayo doon, ha. Tapos na. Wala na, tapos na. Kahapon pa tinapos na natin 'to, eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at